ibang ating pinagmulahan, sa iisang bayang sinilangan, mga islang biyaya sa pinagpala, likha ng isang Diyos o bathala. Tinataglay ang dakilang yaman, sa ating binigay ang perlas ng silangan, gintong lupa't haragatan, kay gandang kalikasan, ito'y sasagipin pangangalagaan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, may tapang malasakit, kaming mga Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabunin natin to, ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Halo-halo man ang ating ibig, iisa pa rin ang ating lahi. Katotohanan ng kalooban, ating isabuhay, ako, ikaw, tayo'y magmahalan. Yan ang Pilipino, mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan ng mundo ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, ay tapang malasakit, kaming mga Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, payabunin natin ko ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, masipag malikhain, yan ang Pilipino. Mapalad ang lahing ito, likas ang talino, kailangan natin ito, ang Pilipino. Mapagmahal ang lahi ko, ay dapat malasakit, kaming mga Pilipino. Likas ang talino, payabunin natin mo ang Pilipino. Isa ang lahi, halo-halo man ang libig, yan ang Pilipino. Ang sinumang lingkod bayan ay may tungkulin na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahad ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Maglalatag ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawahan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang inyong lingkod,
Cora Alma de Leon. Magandang hapon sa inyong lahat. Please like and share our live video in our FB page, Broadstreamcast Communicators. Follow me on Facebook at Corazon Alma de Leon, or you may contact me at 0918-912-3546. Bakit tayo merong programang ganun? Sa paniniwala ko na we may not be able to change the structure of our universe, but maybe by raising our voices, we can pursue the greatest of all causes, peace on earth, and goodwill among men. This is the purpose of Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. And in this effort, I'm not alone. I wish to welcome our co-host, Sonia Rocco, galing sariwan-sariwa pa, galing sa Osaka. Malimig daw doon. Go ahead, Sonia, greet muna tayo. Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig dito sa programa Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. Nakaabot nga po ako ngayon sa Tuesday kada kulang po galing sa Osaka dahil nag-attend ako ng Osaka Expo, World Expo. 160 countries ang nag-participate. Ang ganda-ganda po ng booth natin doon ng Pilipinas. Hindi nakakaiba. Wow. Usually mga booth mga kunti lang potato banana chips, mga ganun mga produkto, hindi talagang world class. Pati sa labas yung ginamit nila sa design. At saka pagpasok natin, nandun na katabi ng Philippines, ang USA, France. Wow. Na tayo talagang we have arrived. Well, ngayong afternoon talaga, akala ko walang bisita kasi hindi ko alam nakabalik ka na. Pero siguro fitting na ang basahin ko yung palagi natin binabasa dito, kay Rabindranath Tagore, where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms towards perfection, where the mind is led forward to thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. At ngayong hapon, may isa na tayong inaimbita na manggigising. Ito ay si J. Lord Agregado at siya ay magpapakita ng isang balitang Philippine Red Cross tungkol sa partnership in transport safety. Ano ito? Ikukwento niya paano na-develop yung tinatawag na safeguard, help us, help you more. Hindi ko na pahabain ang sasabihin dahil meron siyang magpapaliwanag kung ano ito para maunawaan ng mga nanonood, at kung kulang pa yung impormasyon today, sabi ko ay pwedeng pag-usapan pa rin sa Saturday. Go ahead, J. Lord. Ang ganda naman ng pangalan mo. Thank you. Muna, J. Go ahead, Thank J. you. Thank you, Gob. Yes. Yes, Go ahead. Thank you, Gob Cora, at thank you, Miss Sonia. So again, ako po si J. Lord Abrigado, ako po ang manager ng Safety Services. So, in behalf of our Secretary General and Gwendolyn Pang, and of course our chairman Richard J. Gordon. Yan. So nandito po ako para talakayin ang tinatawag nating safeguard. So paano ba nag-ugat? Ano yung idea kung bakit nagkaroon tayo ng tinatawag nating safeguard? Let me just go to a quick statistics, Gob Cora and Miss Sonia. Sa Pilipinas po today, we have 13.8 million registered vehicles. And 8.5 million of this are motorcycle. And alam naman po natin na ang motorcycle ngayon naging parang taxi na din, no? Ano na rin siya, hailing app na din yung motorcycle natin. Dahil marami na pong negosyo na patungkol sa motorsiklo. And again, that's 8.5 million motorcycles, registered motorcycles here in the Philippines. So ganun po kadami. And statistics also show po na in 2022, we have 26,599 motorcycle accidents
deaths. So that's in a Wow. year. And ibig sabihin po nito, meron tayong 78 motorcycle accident daily. So ganun po karami yung naa-aksidente, no? Actually po, according to MMDA, huwag natin limitahan sa motorcycle lang. But according to MMDA, meron po tayong 86,000 vehicular accident. Ibig sabihin po nito, kasama po ang four-wheel vehicle, taxi, private vehicle, lahat po ng vehicular accident. Tinatagang 86,000 isang taon. So that translates, Miss Cora and Miss Sonia, no, that translates to 235 accidents daily in Metro Manila alone. So ganun po kalala yung ating transport safety issues dito sa Pilipinas. Actually, sabi din po ng National Statistics Office, we have 11,069 deaths due to vehicular accidents annually. So kung gagamitin po natin yung numero na yan, in a day, meron po tayong 30 deaths because of vehicular accidents. So 30 deaths per day. So napakalaki po. So ngayon, naisip po ng Philippine Red Cross through our chairman, Richard J. Gordon, we have to do something about this. Hindi pwedeng numero ito. Because this does just not translate to numbers. These are lives that are taken away. These are numbers of family na naapektuhan economically or yung kanilang relationship as a family. So, ganito po kalala ang problema ng road safety dito sa Pilipinas. Kaya po through our chairman, Richard J. Gordon, naisip niya po yung ating membership program. At itong membership program na po na ito ay tinatawag na Safeguard. So, ano itong Safeguard na ito? This is actually po a membership contribution to Philippine Red Cross, no? So ang Philippine Red Cross po, meron tayong 178 ambulances nationwide. So making us the biggest fleet of ambulance owned by a single organization, no? So sabi ni Chairman, bakit hindi natin gamitin ito, itong mga ambulansya na to na strategically located nationwide so that we can help more? Sabi niya gano'n. Tapos natanong niya po ako, sabi niya, ano bang karaniwan yung na-experience mo when you ride an ambulance? No? Karamihan po sa ating mga nakukuha, no, na because of vehicular accident. Pagkatapos po namin maglapat ng first aid, sinasabi po, wag niyo na po akong dalhin sa ospital kasi wala po akong pambayad. Wag niyo na akong isakay sa ambulansya kasi wala akong pambayad sa inyo. At ganun din, pag dinala ako sa ospital, makukonfine ako, wala kaming pambayad. So uuwi na lang daw po sila kaysa kumuha ng attention medical. So this Safeguard membership contribution sa halagang 1,200 pesos or kung susumahin natin 100 pesos a month dahil 1,200 pesos coverage for a year. Ano ang mga kasama dito sa membership contribution na ito sa Philippine Red Cross, no? Meron po kayong isang accident meron po kayong isang ambulance service due to accident. Na libre. Yes po, na libre pag kayo ay miyembro. Meron din po kayong libreng isang bag of ambulance. So assured na po kayo kung kakailanganin ng blood transfusion, yan, meron din po kayong one free bag of blood sa annual coverage na yan. At kabilang din po dito ang medical reimbursement. So ang medical reimbursement po natin is 200 pesos for maximum of 60 days. So hindi na po masama sa halagang 1,200 pesos annual membership na makakasiguro pa po kayo na ito ay magiging kabilang sa aming disaster fund. Ginagamit po namin itong contribution na ito para ipalaganap ang serbisyo ng Philippine Red Cross, especially to our vulnerable Filipino citizens and of course yung mga nasalanta ng mga sakuna. No? Kung hindi nyo man magamit, maganda. Ibig sabihin, hindi kayo nangailangan ng attention medical. So ito po ay gagamitin ng Philippine Red Cross para masuportahan ng kanyang iba't ibang serbisyo.
no? Pero imagine po sa halagang 1,200, ito po yung mga benepisyo na maaari po ninyong makuha sa Philippine Red Cross. Well, siguro ang palaging tatanungin paano naman mo makakapture yung mga Pilipino na sasabihin na, mahal yung 1,200. Ano yung pamamaraan? Kasi meron tayong mga step 1 to step 4 yata nagagamitin. At saka merong claim processing. Siguro paliwanag mo. Kasi yung mga nanonood sa atin, para maengganyo. Kasi ang interest natin ay matulungan yung mga Pilipino na likely maaksidente. Ayaw nila nating maaksidente na walang kapararakan. Plus at the same time, alam mong nakalagay sa batas every Filipino can be a Red Cross member. Hindi natin pa nakakapture yun na dapat lahat ng Pilipino ay maging Red Cross member. Sige, J. Lord, ipaliwanag mo yung sistema para maunamaan at kung kulang pa, babalik tayo sa Sabado para yung mga nais magtanong. Si Sonia ngayon magtatanong, but next Saturday maraming manonood pa sa atin na magtatanong. Go ahead, J. Lord. Yes, Gov. Cora, no? So sa mga interesado po na maging miyembro ng Philippine Red Cross Safeguard Membership Program, yan, maaari po kayong pumunta sa aming website ng Philippine Red Cross o kaya sa aming mga social media platforms, sa Facebook, sa X, yan, sa Instagram, yan, makukuha niyo po ang aming account, Philippine Red Cross. At meron po itong mga link na makakapunta po sa ating website, no? At sa website po natin, i-click niyo lang po yung be a member at kayo po ay ma-direct sa membership program po natin. Kailangan nyo lang pong i-fill out ang mga impormasyon na kinakailangan. Pag na-fill out na po natin, magbabayad po tayo ng 1,200 at pwede pong online payment, no? And pagkabayad po natin, i-attach nyo lang po doon yung proof of payment at automatic po noon. Ipoproseso na po ng ating team sa ating fund generation department para maging member na po kayo at kayo po ay makover na po ng ating programa. Ang programang ito din po ay bukas mula 3 years old hanggang 85 years old. So, maaari kasama na ako. Yes po. Maaari po kayong makover hanggang 85 years old po. Yan. And in-encourage po namin lahat, katulad nga po ng sabi ni Gov. Cora, nasa batas po natin yan, na ang lahat ng Pilipino po ay in-encourage to be a member of the Philippine Red Cross. Again, ang tagline nga po natin dito sa safeguard natin is, help us, help more. Yan. So, gusto po natin na mas marami pang matulungan ang Philippine Red Cross. In 2024 po, ang Philippine Red Cross po ay nag-responde sa mahigit 13,000 na vehicular accident, no, nung 2024, and 10,000 po dito ay involved ang mga motorsiklo. Yan, so ganyan po kalaki yung nare-reach ng Philippine Red Cross. Pero ang mga responde pong ito ay 90% po ay binibigay ng Philippine Red Cross for free. Yan. So kung iisipin po natin, saan kumukuha si Philippine Red Cross ng pang-sustain ng ganito kalaking operation para sa safety ng ating mga kababayan, no? Dito na po pumapasok yung ating membership contribution. So again po, I'd like to emphasize that this is a membership contribution at bilang pagtanaw ng Philippine Red Cross doon sa ibibigay po nating membership contribution ay sinama po natin ang mga coverage na ito, no? Again, meron po tayong libreng ambulansya, libreng bag ng dugo. Yan, meron po tayong medical reimbursement, 200 for 60 days. At kung sakali naman pong masawi yung ating membro, meron pong 300,000 na maaaring makuha. So imagine po, 1,200 pesos, pero ganito kalaki yung mga makukuha nating benepisyo sa Philippine Red Cross. At J. Lord, makakabayad sila
through GCash at saka PayPal, no? That's Ito yung correct po. bagong Mga sistema. online payment portal po natin, available na po Mm. siya through GCash, PayPal. Yan. So, isi-send nyo lang po kapag nakapagbayad kayo yung proof of payment, and then mapoprosesa na po kaagad yung inyong membership. And then we have 102 chapters, di ba? Yes, that's 102 correct. chapters na makakatulong. Pero siguro sabihin mo rin kung sino na ang nagpirma ng agreement, kasi mahalaga na sino ang kasali dito. Nandoon si Secretary ng Vince. Department of Tourism, Secretary Vince, no? At katulong natin. Sabihin mo kung ano-anong nag-sign ng Memorandum of Agreement sa atin. Right. Tama po yun, Gov Cora, no? For the information of everyone. Ms. Sonia, kahapon, nagkaroon kami ng agreement with the Department of Transportation. Of course, through the leadership of Honorable Secretary Vivencio Vince Dizon. Ayan, at kasama ang lahat ng attached agencies ng Department of Transportation. Kabilang po dito ang LTO, Land Transportation Office. Kabilang din po ang LTFRB, ang Marina, at ang Civil Aviation Authority of the Philippines. So, and Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard, oo. Kasi mahalaga yun. Yung mga sumasakay sa barko. That's correct. Minsan ang mga barko minsan lumulubog. Kaya kailangan may kahandaan din yung mga miyembro. Go ahead. Siguro yung pagka meron silang proof of payment, paano yung step 4 nila, makakakuha na sila ng safeguard. Tsura ng safeguard. Oo. That's correct, Gov Cora, no? Yun, kapag na-activate na po natin yung inyong safeguard, again, kayo po ay covered for 1 year. So 1 year coverage po ito. So kung saan man kayo magkaroon ng emergency, anong oras man, pag na-cover na po kayo ng ating membership, ay maaari po kayong mag-claim. So paano po kayo mag-claim? Yan, ang Philippine Red Cross po ay may hotline na 143. So pag kayo ay nangailangan, anumang emergency, lalong-lalo na po ng ambulansya, yan, maaari po kayong mag-dial sa hotline 143 at sasagot po ang aming operations center. Yan, at i-activate ang pinakamalapit na ambulansya sa inyong lugar. Maaari din po kayong tumawag sa 1158 kung ang yun naman pong emergency ay about sa dugo, or either way po. So 143 or 1158 para sa inyong mga emergency. So ganun din po ang sistema namin sa dugo, kung saang lugar po kayo, meron po kaming 107 blood facilities nationwide. So i-activate po namin yung pinakamalapit na blood facility within your area at doon po natin kukunin yung pangangailangan po ninyo doon sa dugo, no? So very po ito, very strategic talaga, at inisip po talaga namin hindi lang road safety ang kailangan natin pagtuunan ng pansin. Sabi nga, we're not just on land. Of course, we also want our kababayans to be safe at seas and sa air, dahil in-involve po natin ang Marina, ang Philippine Coast Guard, and of course ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Actually, kapag sa sea or sa dagat at saka sa air, no, or mga aircraft ang involved, mas malaki yung aksidente na nangyayari, no? Kaya mas malaki yung responsibility ng mga ganitong naglululan ng ating mga kababayan, no, yung pampasaherong ships or aircraft. Yan. So mas malaki din yung karaniwang bilang ng mga na-aksidente. Kaya importante po talaga na tayo ay insured, na tayo ay safe, at alam po natin na meron tayong kumbaga dudukutin kapag nangailangan po tayo. And it's about time po na in-encourage ko po ang lahat na mag-member po sa Philippine Red Cross through our Safeguard Membership Program. Paano yung claim processing? Kasi siyempre all over the country ito, no? Paano siyempre meron tayo mga chapters doon? Magdadaan pa ba sa chapter? Hindi naman, diretso na yung claims.
Maaari pong dumiretso sa national headquarters, pero of course, minsan po doon sa mga malalayong parte po ng ating bansa, maaari po kayo magpunta sa pinakamalapit na Red Cross chapter sa inyong lugar. At ang claiming po natin, lalo na po, again, let me just emphasize, Gob Cora and Miss Sonia, no? This is a medical reimbursement. So, ibig sabihin, babayaran po muna ng miyembro at ipoproseso po natin para maibalik po natin yung benefits na nararapat sa inyo. Katulad nga po ng medical allowance na 200 for maximum of 60 days. And part of your medical expense. Ayan. So, i-reimburse po natin. At ang maganda dito, Gob Cora and Miss Sonia, no, this is for illness. So, ibig sabihin, and dito yung medical reimbursement or yung medical expense na pwede natin i-reimburse bawat time, hindi natin pinagdadasal, pero bawat time na kayo ay ma-ospital, maaari kayong mag-claim ulit. So hindi siya one time, big time sa loob ng isang taon. Ano? So ito po ay per illness yung ating benefits na makukuha. Pero po ang ambulansya at ang dugo ay one time lamang po sa isang taon. Which means na ayaw din naman nating maya mag-aambulansya sila, di ba? Kailangan lang yung may protection sila. Pero ang mahalaga dito, ang mga kliyente din ng mga Department of Transportation, katulad ng LTFRB, LTO, Coast Guard, Civil Aviation, tsaka Maritime Industry Authority, sila ang mag-disseminate ng information na to para yung sumasakay sa mga barko, sa aeroplano, sa sila ang magsasabi na makatutulong. Hindi naman to force sila, pero binibigyan sila ng pagkakataon na maunawaan na ito ay protection. Kasi hindi naman, may nagtatanong nga dito, Sonia, nabasa ba yung mga tanong? May tanong. Meron na do like good afternoon, hello po. Ask ko lang po, dati po kasi sa mga grade school, meron pong ino-offer sa amin. Parang 100 peso po or less. 1 year po yun. Donor din po ako ng dugo noon. So, pakilinaw na lang ko ano yung good afternoon po. Kaya lang, nang nangangailangan ako ng dugo sa anak ko, hindi ako natulungan. Legit po ba talaga na from Red Cross? Medyo late po ako naka-tune in. Pwede po ba ang senior? Good afternoon. Ayan, may tanong sa'yo, J-Lord. Yeah. So, unahin po natin yung last na tanong natin. No? Yes po, pwede po ang senior. Again, ang coverage po ng ating safeguard is from 3 years old up to 85 years old ang maaaring maging miyembro ng programang ito. Also, doon sa pangangailangan po natin ng dugo, no? O kung tumatawag kayo, ganyan. Ang policy po ng Philippine Red Cross is no one should be turned away kapag nangangailangan po ng dugo. Ngayon, siguro, meron po kaming programa sa Philippine Red Cross, no? Tinatawag naming Blood Samaritan. Ito ay para po sa mga kababayan natin na walang kakayanan na makapagbayad ng dugo. So yung Blood Samaritan po, kami po ay nangangalap ng pondo sa mga partners nating korporasyon, mga agencies, ganyan, para meron po tayong parang seed money na kung sakaling may mga kababayan tayo na hindi kaya na magbayad ng dugo, pinapasok po natin sa Blood Samaritan. Ngunit ito po ay separate na programa dito sa ating safe card. Doon naman po sila nagtanong na noong elementary sila or nag-aaral, meron din po sila binabayad sa Philippine Red Cross. Tama po, ito po ay kaparehong programa. Ngunit in-intensify lang po natin itong programa na ito sapagkat yung mga previous membership po natin, wala po siyang component ng ambulansya at ng dugo. Serbisyo. Yes. So ngayon po, dinagdagan po natin yung serbisyo para po ma-ensure natin yung pangangailangan noong ating mga kababayan. Meaning to say, kapag nagbayad ang miyembro, and I think it's na challenge dito yung mga working class, no?
na makaka-afford naman because that's only 100 pesos every month. Eh di 1,200. Kung once pag nagbayad sila, palagay natin ngayon ay April, magbabayad sila ng May kasi alam na nila. Pag nagbayad na sila ng May to April next year ang coverage. Am I correct? That's Simula correct. kasi nagbayad na sila ng May. So, ang coverage will be the 1 year para maunawaan nila. Hindi parang, ay, kasi late na kayo nagbayad, hindi na kayo matutulungan. Hindi pwede yung hindi matutulungan. Kailangan. Sonia, That's meron ka bang tanong? Oo. Ilan bang membership ng Red Cross? Kasi ano ba itong member na to? Member ka ng buong Red Cross na o isang ano lang? Isang parte lang ng Red Cross? Miss Sonia, ito po ay membership contribution, no? At ang Safeguard po, nagbubukas na ang mga opportunities sa Philippine Red Cross. Again, bukod po sa mga serbisyong ito, ayan, meron pa pong mga ibang serbisyo na binibigay ang Philippine Red Cross. At bilang member po, maaari nyo pong kumbaga, mapakinabangan ang iba't ibang serbisyo na meron ng Philippine Red Cross. Halimbawa po, yan, maaari po kayong kumuha ng mga first aid training. Ang Philippine Red Cross po ay nagko-conduct ng first aid and basic life support training, ganyan. Meron din po tayong health services. Ang health services naman po kapag meron tayong immunization, mga bakuna, health caravans, mga ganyan. Ang welfare service po natin, nagbibigay po tayo ng food truck, hot meals sa food truck, mga ganyan po. So madami pong serbisyo ang Philippine Red Cross. And kapag kayo po ay naging miyembro ng Safeguard po natin, ayan, at gusto niyo pong mag-participate or kumuha ng mga serbisyo ng iba't ibang departamento ng Philippine Red Cross, this is a good opportunity po. Pero katulad nung sinabing ang mga bata, grade school, mga 100 pesos lang. Ibig sabihin, hindi ito mako-cover ng ganung 1,000. Iba kasi ang membership ng 1,200. Ito yung coverage. Pero pag member ng may mga services din sa mga batang 100 pesos, kumbaga na aksidente, covered na rin sila kahit 100 pesos lang. Kasi yun ang dapat maunawaan. Sonia, may tanong ka? Oo, yung 100 pesos ng mga bata, a year na yon or a month? Annual na po yun. Actually, pag sa classic membership po natin para sa mga bata, it's 60 pesos po. Sana bumaba na 60 pesos para maging affordable sa mga bata. That's correct, Miss Cora and Miss Sonia. So, per tier po kasi itong membership natin. Meron po tayong classic, which is para sa mga estudyante po natin, mga RCY members po natin. Yan. Meron din naman tayong bronze, which is meron pong 300. Meron din pong gold na 500. Yan. Meron po tayong 1,000, which is platinum. At ang ating Safeguard, which is 1,200. So parang may tina-target talaga yung That's correct. Kasi ako, ang tatargeting ko dyan, yung mga sumasakay sa motor, sumasakay sa barko. Kasi yun ang mga vulnerable groups, no? Maring, at saka, kung ikaw sasakay sa barko, tiyakin mong meron ka na safeguard para if anything should happen, covered ka. Sonia, go ahead. Meron pa? Hindi, okay na. Okay na. Nalinawan ako sa lahat ng membership na kulay. Dati, bronze, gold. Siguro mahalaga na binabasa ko din sa programa na ito, yung unless someone cares. Bakit natin ginagawa ito, no? At sinulat ko to nung 1999 na ngayon natin lalong magiging appropriate. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares.
I don't know if we will all live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. Sana gamitin natin ang pagkakataong ito para bigyan yung mga taong kailangan talaga mag-ingat. Kaya yung mga vulnerable groups na minention natin, sumasakay sa motor, sa jeep, sa bus, sa barko, na magiging protection nila, na may hinahawakan silang card na parang insurance, o para they will be given ang tinatawag natin safeguard, para matulungan sila na ma-enroll dito sa safeguard. Siguro paliwanag mo, J-Lord, ano ang ibig sabihin ng safeguard? Kasi bagong pangalan nito na maring hindi maunawaan ng mga tao dahil merong dati na nagme-member ng mga bata, nagme-member ng youth, nagme-member ng mga seniors. So ito ay special para sa tinatarget natin. Am I correct, J-Lord? That's correct, Ma'am Cora, no, and Miss Sonia. So ito yung pinaka bago nating membership program, yung ating safeguard membership. So again, ang target po natin dito is transportation safety, yung mga commuters, yung sabi nga po natin sa transport safety, we are all consumers of transport safety. Sabihin ng iba, wala naman ako sasakyan, di naman ako nag-drive or what. Tayo po ay considered pedestrian. Tayo po ay gumagamit ng lansangan. And minsan kahit yung mga naglalakad lang, pwedeng ma-aksidente. So we never know. Maraming aksidente ang maaaring mangyari sa atin. So again, through our chairman, Richard J. Gordon, inisip niya that we have the capacity as the Philippine Red Cross to act on this problem, no, ng transport safety, yung paglubog ng barko or pagka-derail ng eroplano sa airport, yung mga recent na ano natin na tumaob na barko, yan, na aksidente, ganyan, and of course yung problema natin sa road vehicular accidents, no. So kaya po merong safeguard because we want to help more Filipinos to be secured, to be insured. Kaya nga po nakipag-partnership po kami sa Department of Transportation and its attached agencies, no, kasama silang lahat, LTO, LTFRB, Marina, PCG, and CAAP, no. And hindi po dyan nagtatapos yung magiging partnership namin because hindi lang po namin nakikita na Department of Transportation lang ang kailangan maging partner ng Philippine Red Cross. Soon, we'll be also having the partnership, of course, with the same program Safeguard, with the Department of Health through Secretary Ted Herbosa, and of course, ang DILG or Department of Interior and Local Government through its Secretary Remulla, no, John Vic Remulla. So hindi po hihinto. We don't sit on our laurels, sabi nga ng aming chairman. Hindi lang po DOTR, susunod po ang DOH at DILG as our partner to ensure that more Filipinos will be member of our Safeguard program. Oh, alam mo, Sonia, nagkaroon din sa cellphone yung si Dr. Legaspi ay nag-mention na meron ng pagkakataon na makatulong sa mga seniors sa Alzheimer's, parang prevention ng Alzheimer's. Kaya siguro in the succeeding session natin, iimbitahin natin paano, kasi yun ang palaging kinatatakutan ng mga seniors eh. Hindi na sila matatakot sa aksidente dahil kung member sila, merong protection. Pero yung paglaban sa Alzheimer's at saka sa dementia, meron ng pagkakataon na ipinaliwanag ng head ng PGH, Dr. Legaspi, na may paliwanag. I hope we can invite him in our future program. Sige, meron pa yatang nag-light, ano? Sino ba? DSC Multimedia Services, renewable po ba ang membership?
Yes, ma'am. Renewal po siya. So after pong ma-expire, maaari niyo po siyang ulit renew. Annually po itong membership na ito. Si ano? Isa pa. Roberto Bantugtan. Hi, Tita Cora. I'm watching with my mom now. Si Bea. Bea Tan. Salamat at nanonood kayo sa amin. At wala siguro kayong magawa ngayong hapon. Kaya nanonood kayo sa amin. Evelyn Roda, good afternoon po. Si Malu. Malu, you. Nabasa niya kanina eh. Good afternoon. Well, anyway, medyo mahaba-haba pang ating panahon. Siguro, yung detalyado natin, ulitin mo, ano yung safeguard? At ito'y nakasulat sa parang brochure ninyo. Hawak mo ba? Hindi. Hindi mo hawak? Hindi ko po hawak siya. Sige, ako na magbabasa kasi ako may dala. The Philippine Red Cross Safeguard Membership is a program designed to provide assistance in times of emergency while supporting PRC's core services, rescue, relief, and recovery. Your membership helps sustain PRC humanitarian services and provide you assistance in your time of need. Safeguard members, individuals aged 3 to 85, gain access to essential benefits, including free ambulance service in case of an accident and free blood bag, whether for personal security or as a way to give back. The PRC Safeguard membership not only provides security for members in times of crisis, but also strengthens PRC's ability to respond to emergencies across the country. Help us, help you more. From Chairman and CEO, Chairman Richard Gordon. At may nakalagay na scan this QR to register. Meron din pagkakataon, modernized na merong QR na pwedeng gamitin. So, siguro, this is not the only time na dapat ipaliwanag. Kung may mga tanong ang mga tao, syempre, hindi pa lahat makakapagtanong ngayon. Pero hopefully, kasi I think sa Saturday, may guest na rin ako ng Philippine Digital Media. So, kailangan may paliwanag sa media ito. Makakatulong na pag-usapan din ito dun sa Sabado with the Philippine Digital Media Group na imbitado na rin natin. So, meron pa tayong mga 10 minutes siguro. Dagdagan mo yung mga experiences natin na bakit natin naisip na gawin itong sistema na ito na the partnership with DOTR, but we also have partnership with DILG, all forthcoming partnership with DILG and DOH. Go ahead, J. Lord. Salamat, Gob Cora. No? Sa mga serbisyo na binibigay ng Philippine Red Cross, katulad ng nakaraang Holy Week, Gob Cora, no? Noong Holy Week po, deploy po tayo ng mahigit 1,000 PRC staff and volunteers, at sila po ay nagawa ng mga first aid stations sa highways, sa mga beaches, mga ganyan, sa mga bus stations, bus terminals, airport, seaport. Dahil nga isa sa trust ng Philippine Red Cross ang transport safety, no? Kaya in-ensure natin during the Holy Week na matutugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. And in the 10 days operation, mahigit 7,000 po ang mga kababayan na natulungan ng Philippine Red Cross. In times like this, like the Holy Week, kung kailan tumataas or nag-i-increase yung pag-travel ng ating mga
kababayan in all forms, road, sea, and of course air. Yan. Ganito, nagiging vigilant tayo sa Philippine Red Cross dahil nga na-anticipate natin at pinanalangin natin na sana walang mangyari. And kaya po merong tayong tinatawag na safeguard membership dahil gusto po natin na pangalagaan ang ating mga kababayan. And in case na mayroon pong mangyari sa inyo, lalo na po sa pagbiyahe, katulad ng nakaraang Holy Week, yan, makikita ninyo ang Philippine Red Cross na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ngunit, mas mapapalaganap natin, mas wider yung marireach natin kung tutulungan nyo ang Philippine Red Cross. Dahil ang Philippine Red Cross po is a non-government organization. Our services are needs to be sustainable. So kami po ay umaasa sa generosity ng ating mga partners, ng generosity ng ating mga kababayan. And through this membership, you can extend your generosity. Not just your generosity, but you are assured that the Philippine Red Cross can extend its services to the most vulnerable of our Filipino kababayans, no? Lalo na in times of disaster, in times of road crashes, sea mishaps, ganyan, at aircraft incidents. So, nandito po ang Philippine Red Cross para tumulong at magbigay serbisyo sa ating mga kababayan. But again, help us save more by being a safeguard member through the Philippine Red Cross. Wow. Salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon maipaliwanag kasi siyempre may mga hindi pa alam. Ito meron pang isang humabol. Interested din po ako about sa sinabi ni Alzheimer's para sa seniors. Thank you so much. Ray Anthony Paloma. Hi, Tita Cora. Ay, thank you. Ray, nag-birthday ka kaya belated happy birthday din. So, sa ending natin dito ay siguro sabihin mo na lang, J. Lord, how to access yung kasi alam mo meron tayong connectivity. So, ikwento mo para yung mga hindi nakapanood o nakapanood pero meron pa mga tanong, paano ka makukontak kasi ikaw ang manager ng safety services. Go ahead, J. Lord. Right. Para po sa mga karagdagang katanungan or lalo na po kapag kayo ay nangangailangan ng serbisyo ng Philippine Red Cross katulad ng ambulansya at dugo, maaari po kayong tumawag sa hotline 143 or 1158. Maaari din po kayo magtanong about sa ating safeguard membership through these numbers. Or pwede po kayong makipag-ugnayan sa chapter na pinakamalapit sa inyong lugar. Again, meron po kaming 102 chapters nationwide para po maging member. Lalo na po kung gusto niyo pong makuha kagad yung card or yung membership card ninyo. Yan, takbo na po sa pinakamalapit na Red Cross chapter, no? At nakakakita din po kayo, may mga pop-up booths po kami na gagawin sa iba't ibang lugar. Yan, sa mga malls, sa mga bus stations, bus terminals, airports, seaports. At makakita po kayo ng mga booths doon. Maaari po kayong lumapit at magtanong about sa safeguard membership program po natin. No? Maaari nyo din pong bisitahin ang mga social media accounts ng Philippine Red Cross. Ayan, kami po ay makikita sa Facebook, sa X, sa Twitter, and sa LinkedIn at iba-iba pa pong social media platforms. Nandoon po ang Philippine Red Cross or maaari nyo pong bisitahin ang aming website. Hanapin nyo lamang po ang Philippine Red Cross. So, may mga links po dito na maaari nyo i-click at automatically kayo po ay maaari na maging miyembro ng Philippine Red Cross through the Safeguard membership program. So, kaming miyembro na. Nagbayad na ng 1,200, covered na kami. Pero That's bawal ang correct. aksidente.
That's correct, Gov Cora, no? And Miss Sonia. Tawag lang po kayo sa 143 or 1158 kapag kayo po ay nangailangan ng serbisyo ng Philippine Red Cross para po ma-assist po namin kaagad kung ano man pong pangangailangan na meron po kayo. Dahil kababalik lang ni Sonia, galing sa Osaka, final words about your trip and ikwento mo ba at encourage mo yung mga taong may pera na mag-travel before it is too late. Go ahead. Ako talaga, mas marami ako natututunan sa travel. Yes. Dahil na you meet the people, you eat their food, you see their culture, you are with them. No? Kaya I advise kung pwede ho kayo, may panahon kayo, you have the resources, go and travel. Pero hindi naman kailangan na mayaman ka eh. Basta you just have enough to buy a good plane ticket, a good place na hindi masyadong mahal, and you can go around and be an adventurer. Yan ang isang sa Japan, marami po ako natutunan, lalo na yung disiplina ng tao. Doon sa mo, ang linis-linis, di ba? Sa expo, wala kang makikitang basura, walang lumilipad na papel, talagang napakalinis. Maglakad ka sa kalye, walang nakakalat na basura ng mga black bags na akala mo malinis na yan na hindi kinokolekta, walang ganyan. Kaya hindi man sinasabi ko lang na we can still improve ourselves. Yeah. Wonderful, wonderful. Lord, sa pag-share mo ng safeguard. Dahil siyempre, gusto natin maging safe pagka natapos na yung pag na-aksidente na. Mabuti na yung magsa-safe tayo na hindi pa tayo na-aksidente. Yes, yes. Diba? Better to preventive. Let it be preventive instead of after the fact. Before what will happen, alagaan na natin na hindi tayo magkaroon ng sakuna. Yung anak ko lang, nag-ano siya, bisikleta. Natamaan ng aksidente. Iwas. Umiiwas. Alam mo, iwas siya, natamaan, nahulog siya, gano'n. Aksidente yun, di mo malaman nangyayari. Salamat kay Ray Anthony Palomo. Manugang ni Luis, yung Montes, yung arkitekto mo. Okay. Salamat, Ray. Oh, yeah, good. So, sa goodbye natin, itong prayer for the nation. Kasi para wag din tayo makaksidente, kailangan meron din tayong dasal. At dito naalala ko, of course, si Raul Roco na may bahay ni Sonia Roco. Dasal, Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Tamang-tama po, ang ating napag-usapan ngayon ay safeguard. Help us, help you more. Maraming salamat. J. Lord, sa iyong pagpapaliwanag. At umaasa ako na madadagdagan pa ito that we have invited. Maraming salamat. Thank you, Gov Cora. Thank you. Inyong napakinggan at natunghayan ang Bago ang Lahat, Mamamayan Muna. Sa pamamagitan pa rin ng inyong tulay sa tunay na pagbabago, ang Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.